Ma'am Mariela, ano pong ginagawa niyo dito gabi na po. Baka po maaksidente kayo. Nagulat naman si Mariela na biglang sumulpot si CJ sa kanyang likuran, ang kanilang hardinero. Kukuha sana ako ng tubig, kaso… Ay nako, nasan po bang fiancé niyo? Alam naman po niya na delikado sa inyong bumaba dito kasi hindi po kayo makakita tapos sinayaan ka pa. Sige po ako na, dito ka na muna, baka po kasi madulas ka. Akmang papasok na sana ng kusina si CJ nang hawakan siya ni Mariela. Nilingon naman niya ito. Bakit po? Hindi pa nakakasagot ang babae nang may marinig silang tinig. Glenn, hindi ba tayo mahuhuli ng fiancé mo dito? Tanong ni Athena habang hinahalikan siya ni Glenn, ang fiancé ni Mariela. Wala, saka hindi na yun pupunta rito. Alam mo naman bulag yun, di ba? Oo nga pala. Sa bagay, kailan mo ba siya hihiwalayan? Hindi naman niya nabibigay ang lahat ng gusto at kailangan mo, di ba? Baby, hintay ka lang. Kapag nakasal na kami at may pangalan na ako sa kumpanya nila, doon na natin gagawin ang plano. Sa ngayon, magpakasaya muna tayo at magpainit. Namiss kita eh. Ikaw talaga? Doon tayo sa guest room? Mapang-akit na sabi ni Athena. Lumabas sa mga ito, mabuti na lang at kaagad na nakatago si CJ at Mariela sa likod ng cabinet. Nang tuluyan ng makaalis ang kanyang fiancé, ay doon na lumabas si na Mariela. Huwag ka na pong umiyak. Baka mawala po yung kagandahan nyo. Halika na po, iatid na kita sa kwarto nyo. Hindi pa nakakasagot ang amoy kaagad ng binuhat ni CJ ang babae para mas mabilis nilang marating ang kwarto. Ayan po, magpahinga ka na dyan. Huwag niyo na po hintayin yung fiancé nyo. Baka hanggang umaga na yung mga animal na yun. Tila natawa naman ang babae sa narinig. Salamat Kahit papano'y nabawasan yung sakit ng marinig ko yung salitang animal. Naku, wala po yun, madam. Basta nandito lang po ako para sa inyo. Pag kailangan niyo po ng tulong, tawagin niyo lang ako. Ngumiti si Mariela at tumango. Sige na po, matulog na kayo dahil bukas, madam, ang magiging busy tayo. Tuturuan po kitang makilala mga bawat bulaklak sa pamamagitan ng pag-amoy sa kanila. Aasahan ko yan. Ikaw rin, magpahinga ka na. Salamat ulit. Walang anuman po. Mabush, madam. Parehong natawa ang dalawa dahil sa paraan ng pagpapaalam ni CJ. Kinabukasan, maagang nagising si Mariela upang ayusin ang kanyang sarili dahil kahit fiancé nito ay parang walang pake sa kanya. Ang katunayan niyan ay arranged marriage lang ang mga ito dahil sa business ng kanilang mga magulang. Maya-maya pa ay natapos na ring maligo si Mariela. Lumabas ito ng banyo na hubot-hubad dahil wala namang ibang tao sa kanilang kwarto. Hindi niya inaasahang bumalik na pala ang boyfriend niyang makitid ang utak. Wow! Ang sexy naman ng fiancé ko. Inaakit mo na ba ako ngayon, Lumapit ito kay Mariela at inamoy ang babae. Ang bango naman. Alam mo ba yung mga ganitong moment ang dapat hindi pinapalagpas? Nairolyo na lamang ng dalawa ang kanyang mata at nagpatuloy sa pagkapa ng kanyang damit. Teka lang, bakit ba ang pakipot mo Kapag ba kinasal na tayo, gaganyan ka pa rin. Walang kwenta. Oo, bakit hindi ka nalang naghanap ng ibang putahe na tikman? Gawain mo yun, diba? Anong sabi mo? Ang tapang mo talaga. Sinampal ni Glenn ng babae dahilan para matumba ito. Matapang talaga ako. Mas marami kasi akong pera kaysa sa'yo, di ba? Wala ka namang ibubuga kung wala yung parents mo Akmang sasaktan na naman sana ulit ng lalaki si Mariela nang maramdaman niya ito. Sige, saktan mo ako. Hindi naman kaya patayin mo na. Pero alam kong hindi mo magagawa kasi pag tinuloy mo, wala kang nakukuha ni piso mula sa akin. Dahil sa inis ay padubog na lumabas si Glenn sa kwarto. Dahan-dahan namang tumayo si Mariela at nagbihis na. Walang-wala na sa kanya ang mga ganitong pangyayari dahil nasanay na ito mula noon kay Glenn. Ano pong nangyari sa pisngi niyo? Ito ba? Wala. Kinagat lang ng ipis. Naningkit ang mata ni CJ at sinuri ng maayos ang amo. Kagat po? Ang lapad-lapad naman ang pamumula niya. Ano pong ipis kumagat sa inyo? Igante po ba?
Ikaw talaga. Akala ko ba tuturuan mo ko? Bakit parang sisermonan mo yung amo mo Ay nako, parang kailangan niyo po kasi talaga sermonan eh. Hindi mo po ba talaga iiwan yung hayop na yun? Napabuga malalim na paghinga si Mariela. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na wala akong balak? Tinutupad ko lang yung gusto ng mga magulang ko. Isa pa, wala na rin naman akong choice kasi sino pa bang magmamahal sa akin, di ba? Madami pa madam. Magtiwala ka sa sarili mo. Nasa iyo na po lahat kaya hindi malabong may magmamahal sa'yo. Ang kaso lang po parang nakakulong ka dyan sa fiancé mong hilaw. May choice ka po kung gusto mo talagang pumili. Ngumiti si Mariela sa binata. Alam mo, tuwing kausap kita, gumagaan ang loob ko sa'yo. Ilang buwan ka palang rito pero ikaw agad ang nakaklose ko. Salamat Sige na, turuan mo na ako. Ganyan po talaga siguro kapag hindi nagkakalayo yung edad, nagiging close. Pansin ko po kasi sa lahat ng mga trabahador nyo. May edad na po eh. Paano kayo niyan magiging close? Kung yung nadatnan nila noon, kabayo pa. Ikaw ngayon, mga sports car na. Ewan ko sa'yo, palabiro ka talaga. Tsaka sabi ko na sa'yo, alisin mo yung po, di ba? Nagmumukha akong matanda eh. Pasensya na po. Sorry madam. Mariela na lang kasi. Tapos ikaw naman, CJ name mo, di ba? Tumpak madam. Nako, ang kulit. Bilisan mo na nga. Natatawang inalalayan ni CJ ang amo papunta sa kanilang hardin. Masayang tinuruan nito ang amo ng iba't ibang klase ng bulaklak sa paraan ng pag-amoy. Ilang oras din silang nagtagal roon bago maisipan ng mga ito na pumasok sa mansyon para kumain. Madam. Mariela nga sabi, di ba? Pagputol ka agad ni Mariela sa lalaki. Napakamot naman ito sa ulo. Mariela pala. Baka gusto niyo po lumabas bukas? Pansin ko kasi hindi ka masyadong umaalis rito eh. May bagong bukas na parang Korean market po sa malapit eh. Sama ka sa akin. Para naman po masikatan ka ng araw. Kahit sana umitim pa kayo ng konti lang. Baliw. Linggo pala bukas Sige, wala naman akong gagawin eh. Day off mo na pala bukas? Naku, parang malungkot ka pa po. Huwag ka pong mag-alala. Malapit lang din naman bahay namin rito. Bisitahin po kita tsaka isang araw lang po yun. Huwag niyo sana ako masyadong mamiss. Sira ulo ka. Bakit naman kita mamimiss? Kahit kailan talaga palabiro ka. Sige po, hindi na. Basta bukas po Tumango si Mariela at ngumiti. Ang totoo niyan ay nalulungkot talaga ito dahil tuwing linggo ay wala talaga siyang nakakasama dahil day off ng lahat sa mansyon at hindi naman siya inaaya o nilalabas ng kanyang fiancé dahil masyado raw siyang alagain dahil sa bulag ito. Mabuti na lamang ay nandyan si CJ na kahit hindi pa sila lubos na magkakilala ay tinutulungan siya. Mukhang masaya ka ngayon Balita ko, nagiging close kayo nung hardinero natin dito. Yun ba mga tipo mo? Nagkatikiman na kayo? Sulpot ni Glenn. Lasing ito at parang wala sa sarili. He's just a friend or a brother to me. O bakit nakauwi ka ata? Wala na bang ibang babaeng pumatol sa'yo? Malakas na natawa si Glenn. Wala. Sure ka dyan? Ang daming babaeng pumipila sa akin, Mariela. Sa'yo ba? Bukod sa akin, wala na iba pang taong gugustuhin makasama ka sa buhay nila. Ang bigat mo kaya pasanin sa buhay. Matapang ka lang kasi may pera ka. Pero pagmamahal, wala ka niyan. Coming from you? Wala ka rin yan, Glenn. Huwag kang umaktong may nagmamahal sa'yo dahil sa ugali mo. Blah, blah, blah. Ang ingay-ingay mo. Nakakarindi ka. Lumabas na ang lalaki at iniwan na namang muli si Mariela. Alam nito na kaya siya inaaway dahil sa ito ang paraan niya para mapuntahan nito si Athena. Habang inaayos ang higaan, maya-maya namang pinupunasan ni Mariela ang kanyang luha. Hindi siya nasasaktan na may ibang lalaki, kundi dahil sa pangmamaliit nito sa kanya at wala man lang siyang magawa. Nang natapos ito sa pag-aayos, bigla na lamang may kumatok. Huminga ito ng malalim bago nagsalita.
Pagpasok lang, bukas yung pinto. Dahan-dahan namang bumukas ang pinto. Sino yan? Ako to, Mariela. Tila napalitan naman ng ginhawang lungkot na nararamdaman ni Mariela kanina. Ikaw pala. May kailangan ka, CJ? Pwede ba ako pumasok? Tumango lamang ang babait na upo sa kama nito. Ang totoo niyan, magpapaalam lang sana ako sa'yo. Kasi uwian na namin. Kaso may narinig ka? Hindi agad nakasagot si CJ. Ilang minutong namayaning katahimikan sa paligid bago ito basagin ni Mariela. Alam mo, wala kang dapat ipag-alala. Matagal nang ganito ang routine ng buhay ko kaya para sa akin wala na yung lahat ng yun. wala lang pero nasasaktan ka't umiiyak. Hindi ka po talaga marunong magsinungaling, ano? Paano ba kasi? Natawa naman ang dalawa. Bukas po, yan naman ang ituturo ko sa inyo. Ay, alam ko pong sanay na kayo sa mga nangyayari. Pero hindi po pwedeng ganyan lang palagi. Ngayon po palagi niyong tatandaan na kakampi niyo na po ako. At may pagsasabihan ka na po ng rant mo sa buhay. Oo, sige na. May sasabihin pala ako sa'yo. Ano po yon? Hindi ako nakakakita pero nai-imagine ko kasi yung mukha mo. Tapos the way you speak, ang lambot at ang lambing. Bakla ka ba? Para namang mabubulunan pa si CJ ng kanyang sariling laway. Hindi po, no. Lalaking-lalaki kaya ako. Ano lang kasi, feminine lang ako. Hindi ko alam kung bakit pero yan yung tingin sa akin ng ibang tao. Feminine na lalaki. Kasi malambot ang magsalita. Napatangutango naman si Mariela. Pero lalaki ka? Opo. Talaga? Talagang talaga. Mariin pang sagot ni CJ at mas nilaliman pa ang boses. Natawa si Mariela dito at napailing. Palaging perfect ang timing mo para patawanin ako, no? Sige na, baka lumalim pa ang gabi. May pupuntahan tayo bukas, diba? Naalala mo po? Yes. Pero yun nga pala. Okay lang kaya sa fiancé mo yun? Bakit naman kailangang permission niya? Tsaka, huwag ka mag-alala. Wala naman pa kayon. Baka nga nagsasaya na sila ng kapwa niya animal ngayon eh. Malakas na natawa ang dalawa at nag-appear pa. Sige po. Pahinga ka na dyan para bukas madami tayong energy sa paggagala. Ikaw rin. Good night, CJ. Good night din po. Mabush, Mariela. Muling napangiti ang babae at matiwasay na humiga sa kanyang kama. Kung noon pakiramdam niya sa tuwing nag-iisa siya sa kwarto, ay wala nang kwenta kung magigising pa siya. Pero ngayon, tila naging excited na ito sa kanyang paggising kahit na puro dilim ang kanyang nakikita. Kahit papano ngayon ay may kulay na ang kanyang buhay. Kumakain ka ba nitong buldak? Sabihin mo lang kung hindi Huwag kang mahiya pumili ko anong gusto mo. Kahit ano? Sure ka na ba dyan? Libre mo ba to? Napakamot naman ng ulo si CJ nang makita ang mga presyo. Depende po sa mapipili nyo. Natawa naman si Mariela. Ano ba mga pagkain nila? Meron silang buldak, squid ball, tukbuki. Parang lahat po Korean food. Ano bang gusto mong kainin? May naiisip ka ba? Natigilan naman ng babae at may inalala. Yung inoki na mushroom, baka meron sila? Hinanap naman ni CJ ang sinabi nito sa mga menu. Ayun, nakita ko na. Ilan na gusto mo? Kung ilan na mauubos natin. Game ka ba? Don't worry, libre ko. Order ka rin ng iba para madami tayong pagkain. Nanlaki naman ang mata ni CJ. Ala, hindi na po kailangan. Ako na lang babayad ng akin. Nakakaya po. Ako nag-aya. Ako nga po sana manlilibre. Nako, wala yun. Pasasalamat ko din to sa'yo. Sige na, pag hindi ka pumayag, parang nireject mo na ako niyan. Sige ka, iiyak ako. Tila nataranta naman ng lalaki. Sige po, tinatanggap ko na. Huwag ka lang po umiyak. Napangiti naman si Mariela. Let's go, order na. Ginawa naman yun ni CJ.
Nang natapos sila sa pag-order ay naghanap na ang mga ito ng pwesto. Saktong puno ang lahat ng table dahil sa dami ng tao kaya naman walang choice ang dalawa kundi umalis roon. Saan tayo kakain ngayon? Okay ka lang ba? Hindi ba maraming dala mo? Akmang kakapkapin sana ni Mariela ang mga dala ni CJ nang ilayo niya ito. Hindi naman madam. Halika, sa plaza na lang tayo kumain. Maganda doon tapos tahimik. Wala masyadong tao. Ha? Di ba medyo malayo pa yun mula rito? Tsaka hindi kasyang kotse ko sa dadaanan natin papunta ron. I got you madam. Malapit lang yun dito. Tsaka yung kotse mo, iiwan lang muna natin dito sa market. Isa pa, bayad yung park natin dito, no? Kaya ano, G ka? Hindi ka ba mahihirapan? Naglalakad tayo ng ilang... Uy! Teka! Gulat na sabi ng babae dahil bigla siyang kinarga ni CJ sa kanyang likod. Ganito po, ipipiggyback na lang kita para mas madali para sa ating dalawa. Anong madali? Baka para sa akin lang. Sa'yo hindi. May ibang mga dala ka pa, diba? Huwag niyo na po isipin yun, kaya ko po. Basta enjoy your ride lang dyan sa likod ha. Aandar na tayo. Nagumpisa namang maglakad si CJ na parang ang dali-dali lang sa kanya na bitbitin si Mariela. Habang nakapasan sa likod ni CJ, hindi magawang pigilan ng babae na mapangiti ng malawak. Buong buhay niya, ni walang isang taong nagtangkang gawin ito sa kanya. Umpisa nang mabulag siya, para sa kanilang lahat ay pabigat na ito at walang kwenta. Kaya imbis na magpagamot, pinili na lamang ni Mariela na hayaan ng kanyang mata. Para na rin hindi niya makita ang mga mata ng iba na puno ng panghuhusga. Ngunit habang tumatagal, nagkakaroon ito ng kagustuhan na masilayan man lang ang lalaking. Walang ibang pinaramdam sa kanya kundi ay ang magaan na kalooban at buhay. Hindi nagtagal ay narating din ng dalawa ang plaza. Malawak na damuhan ang tumambad sa kanila at napakagandang tanawin. Ayan, upo ka na madam. Inilalaya naman ng lalaki si Mariela para nakaupo ito ng maayos. Pagkatapos ay inayos nito ang kanilang kakainin at hinapag sa kanilang harap. Ayan, ang ganda dito oh. Ang sariwa ng hangin, diba? Tumango si Mariela. Kahit wala itong nakikita, itinuon nito ang kanyang mga mata sa harap. Alam niyang napakaganda ng tanawin na tinititigan nila ngayon. Oh, heto. Panyo. Alam kong naliligo ka na dyan sa pawis. Naamoy niyo po siguro. Pero huwag ka mag-alala. Hindi naman ako mag-aamoy putok mamaya, madam. Sira ulo ka talaga? Natawa naman ang binata at inayos ang sarili. Ang ganda, no? Natigilan si CJ at napatingin sa babae na abala sa pagtitig ng tanawin sa harap. Nakaramdam naman ng lungkot ang binata dahil alam niyang gustong-gusto itong makita ng babae. Alam mo ba, I used to came here very often. Yung tipong kada tapos ng trabaho ko noon, nandito ako. Kaya alam na alam ko yung nararamdaman mo nang sabihin mong ang ganda dito. Totoo yan kasi nakita ko na rin to noon. Hindi ko na kailangan ng vision now kasi kabisado ko na lahat dito. Malalim na pagkakasabi ng dalaga. Ngumiti si CJ at tinitigan na rin ang tanawin. Kagaya mo, dito rin ako palagi nun. Lalo na kapag down na down ako sa buhay. Ito yung nagsasabi sa akin at nagpapadama na konting tulak pa, kakayanin ko pa ang lahat. Madam, hindi ko alam kung okay lang sa'yo to pero pwede kitang tanungin? Kaya mo ba ikwentong nangyari sa'yo? Gusto kasi kita makilala pa dahil ang bait mo sa totoo lang. Salamat. Ikaw lang yata yung taong nakapagsabi sa akin ng ganyan. Nangunot ang noo ng lalaki nang marinig yon. Ha? Totoo naman po Sino ba nagsabi na hindi ka mabait? Parang sila ata yung bulag Hindi ka ba nagtataka kung bakit umpisa nang makapasok ka bilang hardinero namin ay parang wala ni isang gustong lumapit o makipagkwentuhan sa akin? Oo nga no. Baka naman po akala nila hindi ka pwedeng lapitan kasi mas mataas ka po sa amin. Minsan nga ganyan ako
Kaso naisip ko, bakit ko naman papairalin yung takot ko kaysa sa kagustuhan ko na makipagkaibigan sa inyo. Amo kaya kayo namin. Napayuko si Mariela at napangiti. Ibang klase ka talaga. Ang totoo niyan, takot silang lahat sa akin. Nung hindi pa kasi ako bulag, aaminin ko, ang pangit ng ugali na meron ako. Mainitin ang ulo, walang respeto at sobrang taas ng tingin sa sarili. Pakiramdam ko nga karma ko to kaya ako nabulag. Hinawakan naman ni CJ ang kamay nito. Sabihin mo sa akin, bakit ka nabulag? Dahan-dahang napapikit si Mariela. Pauwi kasi ako noon. May nadaanan akong matandang lalaki. Parang nangihina siya kaya huminto siya sa gilid ng daan. Napansin ko na matutumba siya kaya hindi ako nagdalawang isip na lapitan. Kaso sakto namang may nag-overtake na motor na out of control dumiretso sa amin. Hindi ko alam kung bakit ko siya hinarangan pero yun ang ginawa ko. Dahilan para ako yung mabangga. Huling naalala ko, tumilapon ako at pagkagising ko, wala na akong makita. Tuluyang napayoko ang babae ngunit tinawakan ni CJ ang kanyang mukha at inangat ito. Hindi mo to karma. Hindi ka nabulag dahil masama kang tao. Nangyari sa'yo to dahil sinusubo ka lang ng nasa taas kung hanggang kailan mo kaya magpakita ng kabutihang asal. Kahit na minsan inaabuso na ng iba. Hindi to karma kaya huwag kang yumuko. Dapat proud ka at may nailigtas ka na buhay. Sabi na mabait ka. Malawak ang ngiti na tinitigan ni CJ si Mariela. Hindi man ito makita ng babae ngunit ramdam naman niya. Napaiyak ito dahil sa gaan ng loob na pinadarama ng binata. Natawa lang ng mahina si CJ at pinunasan ng luha ng babae. Kain na tayo. Mas masarap pa naman kapag mainit yung pagkain. Tama. Ikaw kasi pinaiyak mo ko. Pasensya na madam, hindi sinasadya. Wala naman silang sinayang na oras at kinain na ang mga pagkain na kanilang binili. Lumipas ang ilang mga oras na nandoon lang ang dalawa at sinulit ang sandaling puno ng tawanan, kwentuhan at kasiyahan ng paligid. Hinintay lamang nila na lumubog ang araw bago nila naisipang umuwi. Napagdesisyonan din ni Mariela na maglakad-lakad din para matunaw ang kanyang kinain. Inalalaya naman siya ng lalaking napasarap din ang kanilang kwentuhan kaya natagalan sila papunta sa kotse dahilan para gabi na nang makarating sila sa mansyon. Paano na ba yan? Dito na lang po muna ako Bukas naman ulit madam. Pagpapaalam ni CJ nang maiparking na niya ang kotse. Sige, ingat ka dyan Salamat sa pagsama sa akin. Welcome po. Sure ka madam? Kaya mo umakyat sa taas Oo nga, ang kulit. Kaya ko na. Promise, kabisado ko na lahat dito. Kaya ikaw, umuwi ka na at magpahinga. Tumangutango si CJ. Sabi mo po Sige madam, bukas naman. Mabush! Tumalikod na si CJ at nagsimulang maglakad. CJ, nakaalis ka na ba? Hindi pa madam. Bakit? May sasabihin ka pa ba? Ano kasi? Napayuko si Mariela at itinagong kanyang muka. Babush rin. Pasok na ako Huling sinabi niya at pumasok. Napasandal ito sa pinto at napangiti. Malawak namang napangiti si CJ nang marinig niya yon mula sa babae. Hindi nagtagal, napagdesisyonan niya nang umakyat sa kanyang kwarto, ngunit dahil sa ingay mula sa sala ay nabaling ang atensyon niya roon. Dahan-dahan siyang lumapit at kinapa ang ilaw. Binuksan niya ito at ramdam niya ang pagsinghap ng dalawang tao. Mariela, anong ginagawa mo dito? Tila kinakabahan na wika ni Glenn. Napatingin pa ito kay Athena na hubot-hubad na nakahiga sa sofa. Wala lang. May narinig kasi akong ingay. Anong ginagawa mo dito? May kasama ka ba? Tanong ni Mariela kahit na alam niyang nandun ang babae ni Glenn. Lumapit ang fiancé nito sa kanya at sinusuri kung may nakikita ito. Nang mapansing tila wala naman ay inalalaya nito si Mariela. Wala, mag-isa lang ako dito. Saan ka ba galing at ngayon lang kita nakita dito? Buong akala ko nasa kwarto ka lang. Halika,
Hihatid na kita. Paano mo malaman kung nasan ako eh? Wala ka namang paki sa akin. Sige na, tapusin mo yung ginagawa mo dyan. Kaya ko namang umakyat sa kwarto ko. Nangiinis ka talaga, no? Sana lang talaga panindigan mo yung yabang mo. Kinuha ni Glenn ang tungkod na ginagamit ni Mariela para guide sana tuwing mag-isa siya. Ibalik mo yan. Oh? Bakit? Hindi mo ba kaya? Tutulungan kita, sabihin mo lang. Fuck you, Glenn. Dahil sa sinabi ni Mariela ay pinutol ng lalaki ang baston nito at itinapon sa gilid. Ayan! Wala nang tutulong sa'yo. Akit ka na. Nakakairit ang pagmumukha mo. Huling sinabi ng lalaki at pinatay pa ulit ang ilaw. Ramdam yun ni Mariela pati ang mahinang tawa ng kung sinong babae. Huminga ng malalim si Mariela at buong tapang na nilisan ang kinaroroonan ng dalawang hayop na klase ng tao sa buhay nito. Kung noon iniiyakan niya ito, ngayon ay tila bumabalik na ang kanyang pagiging tunay na matapang noon at nagpapasalamat ito kay CJ. Walang ibang naiisip si Mariela kundi ang mga salita ng binata. Mas lalo lamang ito na excite na gumising sa umaga dahil maririnig ulit niya ang tinig nito. Good morning, Oh, nasan yung ginagamit mo na guide? Teka nga. Agad na nilapitan ni CJ ang babae at inalalayan ito na maupo sa gilid ng hardin. Nakalimutan mo ba saan mo nilagay? Sana tinawag mo na lang ako para hindi ka na mahirapan kakakapa. Saglit nga, ang bilis mo magsalita. Dahan-dahan at kalma lang, okay? Pagpigil ng babae sa binata dahil mas taranta pa ito kaysa sa kanya. Napakamot ng ulo si CJ at huminahon. Pero nasan ba kasi talaga yung tungkod mo at hindi mo dala? Ayun nga, ang problema baka pwede mo akong samahan bumili ng bago. Nasira kasi. Nanlaki naman ang mata ng binata. Huwag mo sabihin na naputol kagabi. Natumba ka ba kaya nasira? Sabi na dapat pinapasok na lang muna kita bago ko. Kalma ka nga lang kasi CJ. Hindi ako natumba kagabi, okay? O sige, ano nga ang nangyari? Paano nasira? Napabuntong hininga si Mariela bago nagsalita. Sinira nung hayop na Glenn. Natamaan ata ego niya nang sabihin kong hindi ko kailangan ng tulong niya. Gago talaga yung fiancé mo, no? Ay nako, kung pwede lang ipatumba ko yan, ginawa ko na eh. Kaso hindi pwede. Nako, ang tapang mo naman. Nakuha ko siguro yung tapang na meron ako kagabi. Pero yung totoo, pabayaan mo na. Actually, kasama niya yung babae niya kagabi. May tanong ako. Di ba sabi mo kakampi kita? Naman, madam. Bakit? Ipapatumba mo ba? Natawa naman si Mariela. Sira, itatanong ko lang kung G ka ba? Ah, oo nga pala. Oo naman, G ako. Saan ba tayo bibili? Bukod dyan, G na G ka ba? Nangunot ang noo ni CJ. Sa alin? Magpapagamot ako, CJ. Sasamahan mo ba ako? Tila kuminang naman ang mga mata ng lalaki nang marinig niya yon. Hindi niya alam pero sobrang kasiyahan na nararamdaman niya ngayon nang sabihin ito ni Mariela. Kagaya ng pinag-usapan, lumabas ulit ang dalawa para bumili ng bagong magiging tungkod ni Mariela habang hindi pa niya napapagamot ang kanyang mata. Nagpa-appointment na rin ito at wala siya ni ibang sinabihan kundi si CJ lang. Ang isang taong naniwala, umalalay at naging kakampi niya. Gustong ibalik ni Mariela ang kabutihan na ibinigay ni CJ sa kanya kaya naman para magawa yon ay magpapagamot ito. Dahil sa katuwaan, hindi na malaya ng dalagang simpleng pagbili ay makakauwi sila ng gabi. Ayan, may ihatid na po kita sa kwarto nyo dahil dito na ako matutulog sa mansyon. Nako, kahit naman hindi, kaya ko na ulit kasi may guide na ako. Umiling si CJ. Kahit hindi yun makita ni Mariela ay palagi niya pa rin ginagawa. Nope, baka kasi yung hayop mong fiancé. Nandito na naman at pagtripan ka. Overprotective mo naman sa akin. Halika na nga. Pumasok na ang dalawa. Bumungad naman sa kanila si Glenn na nakatayo sa kanilang harapan. Natigilan si CJ at napatingin dito. Agad niyang hinawakan si Mariela nang mag-umpisa itong maglakad.
Bakit? Tanong ng babae dahil tila pinipigilan siya ni CJ. Hindi ito nakarinig ng sagot kaya pinakiramdaman ng babae ang paligid. Salamat CJ. Sige na, magpahinga ka na. Utos ng babae at naglakad papalapit kay Glenn. Kaya ka siguro ginagabi umuwi kasi nakikipag-date ka dyan sa hardinero natin. Huwag mong sabihin, mas type mo siya kaysa sa akin. Sa kanya ka ba satisfied? How cheap, Mariela. Napangisi naman ng babae. Huwag mo ko itulad sa'yo, Glenn. Kung may mas cheap sa atin, ikaw yun. Huwag mo na nga akong lokohin na parang santo ka dyan at wala kang kasalanan na ginawa. Ang swerte ko lang kasi may handang tumulong sa akin na kagaya ni CJ. Eh ikaw, may pakialam ka ba? Di ba wala? Kaya huwag kang umakto dyan na parang may ginawa kami sa'yo. Wow, talaga lang Mariela ah. Bakit? May nakikita ka bang ginagawa ko? Di ba wala? Hindi. Huwag kang sumabad dyan kung ayaw mo matanggalan ng trabaho. Galit na putol ni Glenn sa sasabihin ni CJ. At wala kang karapatang magsabi niyan dahil hindi naman ikaw nagpapasweldo sa kanila. Kaya tumahimik ka rin dahil mas wala kang kwenta. Anong sinabi mo? Punong-puno na ako sa'yo ha? Akmang sasaktan na naman ulit ni Glenn ng babae nang hinarangan ito ni CJ dahilan para sa kanya tumama ang malakas na suntok. Rinig ng babaeng naging impact nito. Gulat naman si Mariela dahil yun na ata ang pinakamalakas na tatama sa kanya kung sakali. Wow! May superhero ka na pala ngayon. Itong tandaan yung dalawa. Kahit anong mangyari Mariela, matutuloy at matutuloy ang kasal. At wala kang magagawa dun dahil ikaw ang mas walang kwenta sa atin. Yan ang tandaan mo palagi. Singhal ni Glenn at umalis ng mansyon. Natawa naman si CJ at inayos ang kanyang sarili. Masakit man ang suntok ngunit hindi niya ito pinahalata. Sayang tumakbo na siya. Hindi mala ako nakasuntok pabalik. Hindi agad nakasagot si Mariela dahil hindi mag-sink in sa kanya ang mga narinig, lalo na kung saan alam niyang malakas ang naging suntok ni Glenn kay CJ. Uy, madam, halika na. Akit na tayo para makapagpahinga ka. Napayuko si Mariela. I'm sorry. Okay ka lang ba? Alam kong nasaktan ka niya at wala man lang ako nagawa. Pasensya ka na. Ang dami kong utang sa'yo. Naluluhang sabi ni Mariela. Kaagad namang siya niyakap ni CJ. Ano ka ba? Wala yun. Kung ako sa'yo, mas lalo mo ngayong gustuhin na gumaling. Para naman makapagdesisyon ka na tungkol sa kay Glenn. Alam kong hindi siya safe para sa'yo, Mariela. Habang magpapagamot ka, poprotektahan muna kita. Huwag mong isiping marami ka ng utang sa akin. Wala yun. Pangako. Tuluyang napaluha ang babae at napayakap rin kay CJ. Dahil doon ay naisip nitong huwag ituloy ang kasal. Dahil sa mga bagay na pinagkagawa ni Glenn. Oras na siguro para ayusin niya ang kanyang sarili at ibalik ang dating siya. Lalo pa ngayon na nalalapit ng araw ng kanilang kasal na pinaka-inaantay ng kanyang mga magulang. Ready ka na ba? Tanong ni CJ habang hawak ang kamay ni Mariela na nanginginig. Okay lang ako. Kahit na kinakabahan kasi hindi ko naman alam ang mangyayari eh. Ano ka ba? Okay lang yan. Isa pa, hindi ka naman nila gagalawin yan. I-check pa lang nila at nandito ako kaya kalma. Salamat CJ. Hindi na sumagot ang binata, bagkus ay hinigpitan lang niya ang pagkakahawak sa kamay ng babae. Hindi nagtagal ay sinuri na rin ng mga doktor ang mata ng dalaga. Sa wakas ay maganda naman ang naging resulta at pwede pa itong magamot. Laking tuwa ng dalawa at ang tanging hinihintay na lang ng mga ito ay ang maoperahan si Mariela. Oh, saan na naman kayo dalawa galing? CJ, baka nakakalimutan mo. Hardinero ka. Hindi personal assistant ng fiancé ko. Sana alam mo lugar mo ah. Seryosong wika ni Glenn habang nakaupo ito at nagkakape sa sala. Pwede ko naman siyang gawing personal assistant ko. Kasi yung fiancé ko, wala namang pakialam sa akin. Panindigan mo yung pinagsasabi mo ah, Mariela. Oh, bakit? Tama naman ako eh. Nga pala, himala. Parang napapadalas na nandito ka. Anong meron?
Sinisecure mo ba na ikakasal talaga tayo kasi sayang ang pera? Hindi na sumagot ang lalaki, bagkus ay umalis na ito. Okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni CJ at pinaupo si Mariela sa sofa. Oo naman, sabi ko naman sa'yo hindi ako apektado sa kagaguhan ni Glenn. Ikaw, okay ka lang? Kumakalait kasi siya sa'yo. Akala mo naman kaya niya ang sarili niya. Mahinang natawa si CJ sa mga sinabi ng babae. Animoy hindi niya fiancé ang pinag-uusapan nila. Mariela! Malalim na boses ng babaeng umalingaw-ngaw at nagpatahimik sa dalawa. Lola? Bulalas ni Mariela at napatayo mula sa sofa. Ganon din ang ginawa ni CJ at inalalayan si Mariela palapit sa matanda. Ngunit hindi pa nakakayakap ang babae nang biglang, Mariela! Malalim na boses ng babae ang umalingaw-ngaw at nagpatahimik sa dalawa. Lola? Bulalas ni Mariela at napatayo mula sa sofa. Ganon din ang ginawa ni CJ at inalalayan si Mariela palapit sa matanda. Ngunit hindi pa nakakayakap ang babae nang biglang isang malakas na sampal ang iginawad sa kanya ng matanda. Ano tong sinasabi ni Glenn ah? Parang may balak ka pang palitan siya sa lalaking yan? Hindi agad nakapagsalita si Mariela dahil sa gulat. Lola, hindi po totoo. Huwag kang sumagot kung hindi kita kinakausap. Ano bang pangalan mo? Pasensya na po. Ako po si CJ. Kaibigan. CJ. Ikaw yung hardinero dito, di ba? Simula ngayon, tanggal ka na. Umalis ka na sa harapan ko. Teka, Lola. Hindi naman tama yung nagtatrabaho siya ng maayos dito eh. Bakit, Mariela? Ayaw mo siyang matanggal? Ibig sabihin, tama si Glenn? Gusto mong ordinaryong lalaking ito? Wala naman pong namamagitan sa amin ni CJ. Sadyang tinutulungan niya lang ako kasi naman mismong fiancé ko ay walang pakialam sa akin. Hindi totoo yan, Lola. Palagi ko nga sinisecure na maayos lagay niya bago ako magtrabaho. Hindi ko lang talaga siya namomonitor dito sa bahay kaya yan nagkakaganyan. Sulpot ni Glenn at parang batang nagsusumbong sa lola ni Mariela na si Dulce. Napakasinungaling mo. Tama na yan. Mariela, ganito na lang. Mamili ka. Tatanggalin ko yung hardinero mo o aayusin mong pakikitungo kay Glenn. Tandaan mo, malapit na kayo ikasal kaya umuwi na ako ngayon para tingnan kayo. Tapos ganito pa ang magiging bungad. Tumango si Mariela at huminga ng malalim. Opo, masusunod. Lumapit naman si Dulce sa kanyang apo. Good girl. Siguraduhin mo lang na ikakasal kayo ni Glenn, Mariela. Huling sinabi nito at umalis na kasama si Glenn. Kaya pala umalis siya kasi tinawag niya si Lola. Ang tapang talaga ng hayop na yan. Kapag may nagpepet sa kanya. Napangiti naman si CJ sa narinig. Mas matapang ka kamo. Yun na yung mga narinig mo pero nakuha mo pang magbiro dyan. Halika na. Ay ko'y compress na din yung pisngi mo. Namumula na naman. Pasensya ka na. Oh, bakit naman? Wala ka namang kasalanan na. Napabuntong hininga si CJ at hinawakan ng kamay ng babae. Kasi hindi man lang kita may pagtanggol sa kanila. Ako yung kakampi mong wala namang magagawa pero hayaan mo. Sa susunod, itatakas kita sa kanila. Nga pala, sure ka bang papakasalan mo talaga siya? Alam mo, ang laking tulong na meron akong ikaw. Ang masasabi ko lang, CJ, salamat sa lahat. Huwag mo sanang isiping wala kang nagawa para sa akin. Dahil kung tutuusin, napakadami. Tungkol naman sa kasal, may plano ako. At hindi ko kaya yun kung wala ka. Kaya huwag kang mapagod muna na tulungan akong gumaling ha. Ngumiti ng malawak si CJ. Oo naman. Hindi ako mapapagod. Kailan nga ba ang kasal dapat? Sa susunod na buwan na. This week magpapa-opera na ako. Buong tapang na ani ni Mariela. Nandito lang ako ha. Matamis na ngumiti ang babae. Niyakap naman siya ni CJ dahilan para mas lalo itong maging masaya. Hindi pa man nila napag-uusapan ngunit halata na ang kanilang nararamdaman para sa isa't isa. Sadyang hindi pa lamang itong tamang panahon upang aminin ang bagay na ito. Handa ka na ba? Sabihin mo sa akin kung may masakit ha. Tatanggalin ko na tong bandage.
Mahigpit na napahawak si Mariela sa kanyang damit. Ngayong araw nila malalaman kung babalik na ba ng tuluyan ang kanyang paningin. Tumango ang babae. Hudyat na pwede nang tanggalin ni CJ ang nakaharang sa kanyang mata. Ramdam ng babae ang pagkawala ng kung anong harang sa kanyang muka. Ayan Mariela, imulat mo ng daan-daan ng mata mo. Kaagad namang ginawa yun ng babae. Napatingin ito kay CJ. Tunay ngang nakakakita na siya pero hindi kaagad ito nagsalita. Mariela, nakikita mo na ba ako? Wala bang masakit? Patuloy lamang na nakatitig ang babae sa binata. Manghang-mangha ito sa angking kagwapuhan ni CJ. Hindi niya aakalain ng isang kagaya nito'y isang hardinero lamang na kanyang trabahador. Teka, dito ka lang. Tatawagan ko ang doktor mo. Sandali. Hinawakan ng babaeng kamay ni CJ. Nanlaki ang mga mata ng binata nang mapansin yon. Nakakakita ka na? Tipid na tumango si Mariela. Halos mapatalo naman sa tuwa si CJ. Sure ka? Bakit hindi mo kaagad sinabi? Wala naman bang masakit sa'yo, ha? Wala. Nagulat lang ako. Ang gwapo mo pala. Tila natahimik naman ang dalawa sa sinabi ni Mariela. Hindi naman. Ikaw, madam, ha? Kakabalik lang ng paningin mo, nambobola ka na. No, I mean it. Ang gwapo mo nga, hindi ka nga bakla. Napakamot na lamang ng ulo si CJ. Natawa naman si Mariela sa kanyang naging reaksyon. Pagkatapos na sanayin ni Mariela ang kanyang paningin, ay nagpahinga na rin muna ito. Wala silang ibang pinagsabihan ni CJ, tanging sila lang ang nakakaalam ng lahat dahil may pinaplanong mga ito. Lumipas ang isang linggo ay natapos rin ang pagpapahinga ni Mariela ng kanyang paningin. Laking tuwa nila nang maging successful ito at walang naging komplikasyon. Kaya naman, ginawa na nila ang kanilang pinaplano. Ingat ka dyan, ako nang bahala dito. Ani ni Mariela, natapos siyang ihatid ni CJ sa mansyon. Kagagaling lang ng mga ito sa labas at kumain dahil linggo ngayon. Sige po. Basta wag mo masyadong pilitin yung mata mo, ha? Huwag ka din magpuyat. Tsaka balitaan mo lang ako kung anong mangyayari. Tumango si Mariela at ngumiti. Opo, itay, huwag ka pong mag-alala. Kaya ko na po. Makaitay ka dyan. Gawin kitang asawa ko eh. Bulong ni CJ. Ha? May sinasabi ka? Wala. Sabi ko, pumasok ka na para makapagpahinga. Babush, Mariela. Okay CJ, babush. Parehong nag-wave ang mga ito at pumasok na si Mariela. Habang naglalakad paakyat ng hagdan, biglang naramdaman ng babae na may tao sa kanilang guest room. Napangiti ito dahil hindi nga sila nagkamali at dadalhin na naman ni Glenn ang kabit nito ngayon. Dahan-dahang lumapit si Mariela sa kwarto at nagmamaang-maangan na wala pa rin siyang nakikita. Maya-maya pa'y kumatok ito. Hello? May tao ba dyan? Glenn? Nandito ka ba? Narinig kong boses mo. Pagsisinungaling nito, nakaramdam naman siya na may tila na taranta sa loob. Mariela, anong ginagawa mo dito? Hindi tumingin si Mariela sa lalaki, bagkus ay inilayo niya ang paningin dahilan para mahagip niya ang kabit ni Glenn. Doon lang nito napagtanto na ang stepsister niya ito na masama rin ang ugali. Napangisi si Mariela sa kanyang loob-loob. Wala. Narinig ko kasi na may nag-iingay rito kaya pinuntahan ko. Dito ka ba natutulog? Oo, dito naman ako palagi eh. Ayaw mo naman ako katabi kasi pakipot ka. Hayaan mo, pagkasal natin, sasamahan na kita ron. Namiss mo na ata ako eh. Nangangarap ka na lang talaga ng gising. Teka, may naaamoy ako. Ano yun? Pumasok si Mariela sa loob at doon niya nakita kung ano nga talagang ginagawa ng dalawang taksil. Nanatili pa rin nakahiga lang ang babae at proud pa itong nakatingin kay Mariela. Ang hindi niya alam ay nakikita siya nito. Kung pumunta ka lang para gaguhin ako dito, pues wala ako sa mood, Mariela. Lumabas ka na. Tsaka bakit parang ang bilis-bilis mo maglakad? Nagkatinginan sina Glenn at Athena. Napatayo ang babae at dahan-dahang kinuha ang tila box sa ilalim ng kama at ibinigay ito kay Glenn.
Kailan lang ba naging mahinang paglakad ko, Glenn? Kahit sirain mo pa ng ilang ulit ang tungkod ko, kayang-kaya ko maglakad ng mabilis. Sure ka dyan ah. Baka naman nag-iinarte ka lang na bulag ka para sa atensyon ng pamilya mo. Mapait na napangisi si Mariela. Bulag o hindi, Glenn, wala naman akong nakukuhang atensyon mula sa kanila. Kaya bakit kailangan ko pang mag-effort? O siya, aalis na ako para sa ikasasaya mo. Siguraduhin mo lang ah. May kinuhang baril si Glenn mula sa box at itinutok ito kay Mariela. Nakita yun ng dalaga at nakaramdam ito ng takot. Ngunit imbis na magpahalata ay dahan-dahan ni itong kinapa ang paligid hanggang sa maabot ang pinto. Sinundan siya ng lalaki pero hinayaan niya lang ito at nagpatuloy sa ginagawa. Nang makapasok ng tuluyan sa kanyang kwarto ay doon na siya nakahinga ng maluwag. Hindi niya akalain na aabot sa ganon si Glenn. Nireview ni Mariela ang maliit na CCTV sa kwarto ng guest room. Nilagay nila ito ni CJ para may ebidensya si Mariela at matatanggihan na nito ang kasal nila ni Glenn. Yun lang naman ang gusto niyang gawin ngayon para na rin malaya na niyang masabi ang kanyang nararamdaman kay CJ. Lumipas ang ilang linggo, dumating ng araw ng kasal nila Glenn at Mariela. Habang hinihintay ang bride na maglakad papasok ng simbahan, may pine-present na mga pictures nila Glenn at Mariela sa harapan upang maging appreciation sa dalawa. Ang hindi alam ng lahat ay may matutuklasan silang hindi kaaya-aya. Nakangiting naglalakad si Mariela habang inalalayan siya ng isang bridesmaid papunta kay Glenn. Nang marating niya ang lalaki, ito naman ang umalalay sa kanya. Patuloy pa rin sa pag-aktong dalaga. Hindi nagtagal, nag-umpisa na rin ang misa. Sa kalagitnaan ng pagsasalita ng pare ay biglang nag-ibang pinapakita sa screen. Lumabas ang video ni Athena at Glenn. Kitang-kita ng lahat kung paano nila pinagtaksilan si Mariela. Nahagip din sa video ang pagtutok ng baril ni Glenn sa babae dahilan para maalarm ang lahat. Teka, sinong gumawa nito? Natatarantang sabi ni Glenn at bumaba at tumabi kay Athena. Huminahan kayong lahat! Pakinggan niyo kami! Sigaw naman ni Athena dahil sa takot. Napatingin si Dulce sa dalawa. Masama ang titig nito. Kailan mo pa ito ginagawa, Glenn? Akala ko'y matino ka! Sabihin mo sa mga magulang mo, kalimutan nila na meron kaming pinag-usapan. Wala kayong nakukuhang share sa kumpanya namin. Ipapakulong kita! Lola, please, pakinggan mo ko. Hindi ako yan. Siguro may nag-edit niyan para siraan ako. Liar! Bitawan mo ako! Tuluyan ang umalis si Dulce at inutusan ang mga tauhan nito na bantayan ng dalawa para maikulong na. Hindi man lang niya pinuntahan si Mariela, bagkus ay umalis na ito sa kahihiyan. Bakit? Paano nangyari to? Bulalas ni Glenn at nangihina dahil wala na siyang magawa. Kasalanan mo to eh! Kung hindi ka lang sanang pabaya, hindi tayo magkakaganito! Maarteng sabat naman ni Athena. At ako pa talaga ang nakuha mong sisihin? Wala ka utang na loob! Sinampal ni Glenn si Athena. Maya-maya pa'y na-realize nito na andito pa pala si Mariela. Mariela, wala ka namang narinig, di ba? Halika, ituloy na natin ang kasal. Malambot na sabi nito. Malakas na natawa si Mariela at matalik na tinitigan si Glenn. Dinuro niya ito. Laking gulat naman ng lalaki. Sa tingin mo ba utu-utu ako? Sayang naman. Huwag kayong tumigil sa pag-aaway. Nag-enjoy ako sa view. Nakakakita ka na? Oo naman, Glenn. Paano ko masasabi to kung hindi, di ba? Actually, kitang-kita ko mismo kung paano nyo rin akong ginawang tanga. Pero, imbis na ako, mas naging tanga kayo tingnan. Loko, saan kayo pupuluting dalawa ngayon? Halos mabaliw si Glenn sa mga sinabi ni Mariela. All this time, nakakakita ka pala. Napakasinungaling mo. Uy, thank you ah. Pero kung sa pagiging hayop ng ugali, mas nakakasuka kayo ni Athena. Good luck sa jail. Akmang bubuhatan ng kamay ni Glenn ang babae nang pigilan siya ni CJ. Malakas na suntok ang iginawad ng lalaki na siyang kakarating lang para ipagtanggol si Mariela. Natumba naman si Glenn at hinila na ni CJ si Mariela palabas.
Akala ng dalawa ay ito na ang tamang oras upang maging masaya na rin sila at maging malaya sa kanilang nararamdaman, ngunit isang pagsubok naman ang dumating para alamin kung hanggang saan ba ang kanilang pagmamahalan. Bakit naman kailangan yan, Lola? Nangihinang tanong ni Mariela. Dahil mas nakakabuti yun para sa'yo. Akala mo ba hindi ko alam na ikaw ang gumawa nun sa araw ng kasal nyo? Sana imbis na gawin mo yon, sinabi mo na lang sa akin lahat. Paano akong gumawa ng aksyon? Isa pa, kailangan mong makalayo rito dahil baka masira lang ang buhay mo. Ay, hindi ko kayo maintindihan. Gusto ko lang naman po makaganti man lang sa ginawa ng pananakit ni Glenn sa akin. At yun lang ang paraan ko. Wala naman kayong alam sa naging buhay ko, diba? Kaya paano nyo nasasabing mas lalo akong masisira? Hindi ako sasama sa inyo sa States, Lola. Tumalikod na si Mariela at aalis na sana ito nang napahinto siya. Sasama ka sa akin o pati pamilya ng CJ na yon ay maghihirap? Pumili ka ng mabuti, Mariela. Alam na alam ko kung bakit nagkakaganito ka ngayon. At sa tingin mo ba hayaan ko lang to? Ako na lola mo na naging kasama mo sa matagal na panahon. O ang CJ na yan na hindi mo alam kung hanggang kailan siya tatagal sa buhay mo. Hindi makasagot si Mariela dahil napaisip ito sa sinabi ni Dulce. Ayusin mong desisyon mo, Mariela. Sa linggo ko aalis. Aasahan kita by 10 a.m. sa airport. Huling sinabi ni Dulce bago iniwang nakatulala ang apo. Habang inaayos ni CJ ang mga bulaklak sa hardin ay nakatingin lamang sa kanya si Mariela. Iniisip nito ang mga sinabi ng kanyang lola. Ayaw man niyang iwan ng lalaki, ngunit hindi din niya alam ang mangyayari kung sakaling ipipilit niya ang mga bagay-bagay. Okay ka lang ba? Pansin ko kanina ka patahimik. Bulaklak ko. Pagbasag ni CJ sa katahimikan ng babae at may iniabot na bulaklak. Kinuha naman yun ni Mariela at ngumiti. Wala, naiisip ko lang. Ang payapa pala ng ganitong buhay. Tama ka dyan, madam. Pero alam mo, may mas tahimik pa rito. Sa probinsya namin. Next time, gagala naman kita dun, madam. Masiglang wika ni CJ at pinagpatuloy ang ginagawa. Napahinga ng malalim si Mariela. CJ, salamat ah. Kasi mula umpisa hanggang dito, nandyan ka pa rin. Nanatili kang kakampi ko at hindi ka napagod kakaalaga sa akin. Kahit na yung pamilya ko, halos wala nang pake. Kung alam mo lang na napakaswerte kong tao nung makilala kita. Sana mapatawad mo ko kung sakaling hindi man lang ako makabawi sa lahat ng kabutihang binigay mo sa akin. Malalim na wika ni Mariela. Napansin niyo ni CJ at napahinto siya sa kanyang ginagawa. Hinawakan nitong babae at pinaupo sa isang bench. May hindi ka sinasabi sa akin. May problema ba? Napangiti ang dalaga habang tinitigan si CJ. Palagi na lang akong nagsasabi ng mga problema ko. Ikaw kaya? Kamusta yung buhay mo? Okay naman ako. Payapa ang buhay ko, Mariela. Mas lalo pa nga itong sumaya nang makilala kita. Alam kong hindi pa tayo lubos magkakilala pero palagi mo tatandaan na nandito lang ako para sa'yo. Kaya huwag kang magdalawang iisip na sabihin ang problema mo sa akin. Sinsiradong sabi ni CJ. Hinawakan naman ni Mariela ang mukha ng lalaki. Never in my life na ina-expect kong makilala at matitigan ng isang katulad mo ngayon. Kung sakali bang sabihin ko sa'yo, maintindihan mo ko. Kailan lang ba kita hindi inintindi, Mariela? Madam, mahal kita. Kaya kahit anong mangyari, maintindihan at maiintindihan kita. Kaya sabihin mo sa akin. Napaluha si Mariela nang marinig niya ang salitang yon. Ang sarap namang pakinggan ng mga salitang yon, lalo na't galing sa'yo. Mahal din kita, CJ. Alam kong una pa lang, nahuhulog na ako sa'yo. Kaso, hinawakan naman ni CJ ang kamay ni Mariela na sa kanyang muka. Kaso, sinabi sa akin ni Lola na hindi daw ito tama para sa akin. Pinapili niya ako kung ikaw ba o siya. Mariela, ano ba ang gusto nito? Tinuro ni CJ ang kanyang puso. Ang gusto ng puso ko ay ikaw. Kung ganoon, gusto ko lang sabihin sa'yo. Kahit alin pa dyan ang napagdesisyonan mo.
Hanggat gusto yan ng puso mo, yan ang sundin mo, Mariela. Huwag mong babaliwalain yan. Tuluyang napaluha ang babae. Kaso CJ, kapag ito, yung pinili ko, mas madaming taong malalagay sa alanganin eh. Ayokong magkaproblema ang pamilya mo at ikaw dahil lang sa akin. Nangunot naman ang noo ni CJ. Bakit? Anong ibig mong sabihin? Kapag kasi pinagpatuloy natin to, papahirapan ni Lola ang pamilya mo. At ayoko rin mangyari yon kasi mahal kita. At hindi ko gugustuhin suklian ng problemang lahat ng tulong na ginawa mo sa akin. Dahan-dahang niyakap ni CJ ang babae. Mariela, makinig ka sa akin. Kahit ano man ang mangyari, hindi kita iiwan. Pangako yan. Gagawin ko ang lahat para hindi ka masaktan. At kakayanin kong harapin ang lahat ng pagsubok. Basta't nandyan ka. Kaya kung sakaling pipiliin mo man ako, hindi kita bibiguin. Yung hirap kaya naming lagpasan ng pamilya ko yan. Lalo na ako. Pero yung idea na sasama ka sa lola mo at mas maghihirap ka, yun ang hindi ko kaya. Sana hayaan mong sarili mong lumigaya at lumaya, Mariela. Mas lalong napahikbi ang dalaga. Kumala si CJ sa pagkakayakap at hinarap ang babae. Tumingin si Mariela na puno ng pagmamahal sa mata ni CJ na ganun din ang ipinapahiwatig. Pwede mo ba akong ilayo kay Lola? Itatakas kita, mahal ko. Nakangiting sagot ni CJ at niyakap ng mahigpit ang pinakamamahal niyang babae. Walang sinayang na oras ang dalawa lalo na si CJ. Dinala niya ito sa kanilang probinsya malayo sa mansyon at problema na iniisip ni Mariela. Ipinakilala niya ang babae at laking tuwa naman ng kanyang magulang nang makasama si Mariela. Naging maayos naman ang ilang araw nila doon. Mas payapa at naging mas masaya pa si Mariela dahil kasama niya ang lalaking pinakamamahal. Nalaman din ng mga magulang ni CJ ang buhay at lahat ng bagay tungkol kay Mariela at malugod nila itong tinanggap. At sinabi sa babae na hindi niya kailangang mag-alala dahil kasama niya sila. Ngunit habang mas tumatagal, mas lalo lamang iniisip ni Mariela na kung sakali mang hindi deserve nila CJ at ng pamilya niya ang bagay na gagawin ni Dulce. Hindi na alam ni Mariela ang gagawin, lalo na ngayong mas nalalapit ng araw na aalis ang kanyang lola. Alam nito na hindi basta-basta si Dulce, kaya kailangan niyang pag-isipan lahat ng mabuti. Habang nagmumuni-muni si Mariela sa labas ng bahay nila CJ, ay may kung ano namang humarang sa kanyang mata. Alam kong ikaw yan, mahal. Nako, nahulaan agad. Kilalang kilala mo talaga ako, no? Oo naman. Alam na alam ko kung sino yung boyfriend ko, no? Ang sarap naman pakinggan yan. Sa bagay, ako nga din. Kilalang kilala kita eh. At alam kong may iniisip ka na naman. Nika, sabihin mo sa akin. Tumabi si CJ sa babae at inakbayan nito. Wala naman masyado. Isa lang naman ang iniisip ko. Walang iba kundi ikaw. Ang swerte ko ba naman sa buhay? Kasi akalain mo yon, may boyfriend na ako, nagkapamilya pa na mabait. Aba, masyado mo naman kaming pinupuri ah. Pero you deserve naman lahat ng to. Kaya maging masaya ka lang palagi, okay? Tsaka sa susunod, asawa na yung itatawag mo. Tapos magiging tunay mo na silang pamilya. Gets, madam? Opo, gets na gets ko. Ang cute naman ng girlfriend ko. Pakis nga. Agad namang hinalikan ni CJ nang mabilis si Mariela sa labi. Napangiti ang dalaga dahil sa kilig. Maya-maya ay may sumilay na kalokohan sa kanyang utak. Ay, kiss lang bang kaya ng isang CJ? Bakla talaga. Ay, huwag mo ko hinahamon, Mariela. Isang tawag mo pa na bakla sa akin. Bukas sa bukas, hindi ka na makakalakad ng maayos. Inilapit naman ni Mariela ang kanyang muka sa lalaki at ngumisi. Bakla. Asar nito na ikinatangu-tangu ni CJ. Gusto mo talaga, ha? Be ready. Agad na sinunggaban ni CJ ng halik si Mariela. Una ay dahan-dahan lang ito hanggang sa naging mapusok na. Lumakbay ang mga mata ni CJ sa katawan ni Mariela. Binuhat niya ito at dinala sa kanilang kwarto. Mabuti na lang at tulog na ang ibang tao sa bahay dahil kung hindi, maririnig talaga nila ang pagkasabik ng dalawa sa isa't isa.
Kinaumagahan, mas naunang nagising si Mariela sa lahat ng tao sa bahay. Ito na ang araw na kung saan ay aalis na ang kanyang lola. 5:00 pa lang ng umaga at ito rin naman ang plano ng dalaga. Naluluha itong napatingin kay CJ. Hindi niya sana gagawin ito, ngunit mas makakabuti sa lahat kung hindi na sila gagambalain ng problema ni Mariela. Napagdesisyon na ng dalaga na hindi niya kakayaning makitang mahirapan ang mga mabubuting tao kagaya nila CJ at pamilya niya para lamang sa kanya. Habang papalayo at papalayo siya sa lugar ng kanyang boyfriend ay mas lalong sumisikip ang kanyang dibdib. Hindi niya aakalaing darating sila sa punto ni CJ kung saan ang unang halik at pagmamahal ay siya na ring huli para sa kanilang dalawa. Mas maagang nakarating si Mariela sa airport kumpara sa sinabing oras ni Dulce. Napangiti naman ang matanda nang makita niya ito. You did a great choice, Mariela. Tara na at hinihintay na tayo ng eroplano. Hindi na sumagot pa si Mariela, bagkus ay sumunod lamang ito ng tahimik sa kanyang lola. Sa kabilang banda naman, nagising si CJ nang may malawak ng ngiti, ngunit kaagad ding nawala nang mapansing hindi mahanap si Mariela sa kanilang lugar. Tila nadurog ito nang nakabalik siya ng mansyon at nalamang umalis na si Mariela ng bansa. Hindi alam ni CJ ang kanyang mararamdaman ng araw na yon. Sa kauna-unahang pagkakataon, tila naging blanko ang utak ng binata. Araw-araw itong umiiyak at hinahanap si Mariela sa lahat kahit hindi naman alam kahit nino kung nasan ito. Kumain na ba si Mariela? Tanong ni Dulce sa isang kasambahay. Umiling lamang ito sa kanya dahilan para mapahinga ng malalim ang matanda. Hinahanap niya ang kanyang apot na nadatnan niya itong nakaupo sa labas ng terrace at nakatulala sa tanawin. Ilang buwan na rin ang lumipas nang mag-states ang mga ito at ilang buwan na rin nakatulala, matamlay at halos hindi makausap si Mariela. Para bang nawalan ito ng reason gumising at mamuhay araw-araw. Magpapakamatay ka ba, Mariela? Bungad nito at tumabi sa babae. Hindi sumagot si Mariela, bagkus ay nanatiling nakatulala. Hindi na ito matiis ni Dulce kaya naman napailing ito. Tell me, ano bang mga bagay na nakita mo sa kanya't nagkakaganito ka? Bakit sa lahat ng tao, Mariela, ay siya pa? Matagal bago pa nakasagot si Mariela. Napaluha ito na lumingon kay Dulce. Dahil po siguro sa dinami-rami ng tao, siya lang yung nagparamdam sa akin na importante ako. Nakamahal-mahal ako at higit sa lahat, hindi ako pabigat at mahirap para sa buhay niya. Humihikbing sagot ng dalaga kaya napatigil si Dulce. Siya lang yung taong hindi ako iniwan kahit na bulag at alagain ako. Siya lang yung taong kinilala ko ng lubos at nang malaman niyang pagkatao ko, nanatili pa rin siyang nasa tabi ko. Nandyan lang siya palagi. Hindi niya ako iniwan sa kasiyahan o kalungkutan. Kasi maniniwala siya sa akin. At gagawin niya lahat para lang sa isang kagaya ko. Napatingin lamang si Dulce sa kanyang apo. Yun po siguro yung dahilan kung bakit ako nagkakaganito kasi nawala yung taong nagbigay kulay sa madilim kong mundo. Hindi ba ganito naman ako nun? Walang patutunguhan at nag-iisa palagi. Kaya bakit parang naninibago pa kayo na ganitong pinapakita ko? Dahil lang sa kanya, papatayin mo yung sarili mo? Baka lola, ganun nga. Kasi anong saysay pa na mabuhay ako kung hindi ko lang din naman makakasama yung taong gusto ko at mahal na mahal ko. Alam mo, noong mga panahong wala akong kasama sa mansyon, siya lang yung tanging tao na tumulong at naging mabait sa akin. Kahit na sa totoo ay ang sama-sama ng ugali ko. Kaya sana maintindihan niyo po kung bakit ganito na lang ako umasta nang dahil sa kanya. Tuluyang napahagulgol si Mariela dahil kahit papano'y nasabi niyang lahat ng kanyang nararamdaman. Kung sana lang ay nandito lang si CJ, siguradong hindi niya hahayaang umiiyak siyang mag-isa at walang karamay. Mahal na mahal mo talaga siya, no? Tunay na nag-iba ka na nga. Mahinang wika ni Dulce at tumayo ng maayos. Sobrang mahal na mahal ko siya. O sige, tumahan ka na dyan. Halika na rito, ihot, damayan mo siya.
Nakaangat ng tingin si Mariela nang sabihin niyo ni Dulce. Doon ay agad na nahagip ng kanyang paningin si CJ na nakapasok na. Natigilan ang babae at matagal na hindi nakapagsalita. Ikaw na bahala sa kanya. Usal ni Dulce. Salamat po, Lola. Salamat at sa wakas, ibibigay mo na siya sa akin. Tumango lamang si Dulce at lumabas na. Tahan na, mahal ko. Halika't umuwi na tayo. Iniabot ni CJ ang kanyang palad. Malakas na napaiyak si Mariela nang tuluyan niya itong mahawakan. Niyakap naman siya ni CJ para iparating na nandito na siya at hindi na sila muling mawawalay pa. You may now kiss the bride. Sabi ng pare at napuno ng sigawan ang paligid ng simbahan. Napabuntong hininga naman si CJ bago niya tuluyang tanggalin ang belo ni Mariela. Kabadong-kabado ka ha? Parang first time natin. Mapang-asar na ani ng babae. Hindi natin first time. Pero ang daming nakatingin, mahal ko eh. Hindi ako sanay. Baka mainggit sila lahat kasi kasal ako sa pinakamagandang babae sa mundo. Sus, bolero. Sige nga, kung proud ka nga, bigyan mo sila ng malupitang halik. Teka, mahal, kinakabahan ako eh. Natawa si Mariela at ngumisi. Bakla ka talaga. Dahil sa sinabi nito, ay agad na inangkin ni CJ ang kanyang labi. Napangiti naman ang dalaga dahil alam na alam niyang yun lamang ang makakapagpatapang sa kanyang asawa. Masaya ka ba, mahal ko? Malambing na tanong ni CJ at niyakap mula sa likuran si Mariela na ngayon ay nag-aayos para sa kanilang pagtulog. Oo naman, mahal ko. Finally, mag-asawa na tayo. No more pabush na sa isa't isa't talagang hanggang sa pagtanda ay nasa tabi na kita. Sagot ni Mariela at hinarap ang kanyang asawa. Ipinulupot nito ang kanyang kamay sa leeg ni CJ. At dahil mag-asawa na tayo, para sa'yo, mahal, ilang anak ang gusto mo? Ala, anak agad? Siyempre naman. Yun yung kulang sa atin ngayon eh. Bakit? Ayaw mo ba? Hindi naman. I mean, hinawakan ni CJ ang mukha ng babae. Mahal, okay lang. Kung hindi ka pa handa, sabihin mo lang sa akin, alam mo namang maintindihan kita, diba? Napangiti si Mariela at binigyan ng mabilis na halik sa labi si CJ. Ang swerte ko talaga sa'yo. Pero hindi nga kasi ganun. Binibiro lang kita. Yung totoo, gusto ko dalawa. Tapos babae at lalaki. Napatangutango naman si CJ. Noted. Idadaan natin sa posisyon para pagkalabas ay babae at lalaki agad. Malakas na natawa si Mariela dahil doon. Siraulo ka talaga. I love you too. Napailing na lamang si Mariela at mas piniling halikan ng asawa kesa sumagot. Binuhat naman siya kaagad ni CJ at muli sa kanilang honeymoon ay pinagsaluhan ng mga itong mainit na gabi. Ilang linggo na rin ang lumipas nang makasalan dalawa at inayos ang mga kailangan nila sa kanilang buhay. Magkasama mga ito mula sa pag-aayos ng mansyon, pag-grocery, paghahanda sa kanilang magiging anak at sa anumang bagay. Nandito na naman tayo ulit at kumakain na naman tayo ng Korean food. Bulalas ni CJ. Kakatapos lang ng mga ito na bumili ng kanilang stock ng pagkain sa mansyon. Naisipan nilang dumaan sa plaza na kanilang palaging tinatambayan. Oo nga, dapat linggo-linggo nandito tayo, no? Dito pa naman yung pinakauna nating date na dalawa. Dapat hindi ito mabaliwala. Sa bagay, ano? Naalala mo pa yun? Yung pinigiba kita? Natawa naman si Mariela nang maalala yon. Tapos nagsinungaling ka pa na hindi ka na nahihirapan. Ramdam na ramdam ko namang madami kang bitbit. Hindi naman kasi talaga. Bakit ako mahihirapan eh? Dala-dala ko yung lakas ko. Napangiwi naman si Mariela. Ang corny, mahal. Wala na bang bago dyan? At yan pa rin ang gamit mo? 2026 na oh. Hello? At kung makapangasar ka sa akin ngayon Hindi na sumagot si Mariela at napabuntong hininga ito at ibinaling ang tingin sa tanawin. Hindi ko lubos maisip hanggang ngayon na makikita ko ulit yung ganitong view. At salamat dahil sa'yo, mahal. Naging malakas at matapang ako para ayusin ang paningin ko. Basta para sa'yo, Mariela. Kahit ano gagawin ko. Sagot ni CJ at tiningnan na rin ang tanawin.
Paano mo ako napuntahan sa States ng araw na yon? Malalim na tanong ng babae dahil hanggang ngayon ay hindi sinasabi ng lalaki. Mahal kita sobre. To the point na kahit iwan mo ko, habulin kita kahit saan ka pa magpunta. Buti na lang naintindihan din ng lola mo, tinayaan niya ako. Sagot ni CJ at sabay silang napatingin sa isa't isa. I love you. Pabalik na sabi ni Mariela at napangiti silang dalawa sa isa't isa. Sinulit naman ang 2 araw na yon. Tila nanumbalik sa kanilang alaalang unang pagkakataon na pumunta sila rito ng magkasama. Ganitong-ganito rin ang naramdaman nilang kapayapaan sa piling ng bawat isa. Hindi nagtagal, masayang namuhay sina Mariela at CJ pagkatapos ng lahat-lahat. Laking tuwa naman ng pamilya ng lalaki dahil sa wakas ay tuluyan na silang naging isang buo at kumpleto na pamilya. Lumipas pa ang ilang mga taon bago nabiyayaan sina Mariela at CJ ng 2 anak at kambal ito na babae at lalaki. Minsan hindi lubos maisip ni Mariela na hahantong siya sa ganito dahil parang kailan lang ay nasa gitna siya ng kadiliman ng buhay. Animoy walang pag-asa at huli na ang lahat para sa kanya. Mabuti na lang at dumating si CJ, ang lalaking hindi niya inaasahang makakasama niya hanggang sa pagtanda. Dito ko natatapusin ang kwento ni na Mariela at CJ. Sana magsilbi itong aral na kahit anumang pagsubok na dumating sa buhay, kahit na para itong bagyo, wag na wag tayong magpatinag kagaya nilang dalawa na hanggang sa huli ay piniling isa't isa. Ipinakita ng mga ito na ang tunay na lakas ng tao ay hindi masusukat sa kayamanan o kumpleto sa pisikal na kakayanan, kundi sa pagtitiwala sa isa't isa at sa pagkakaisa na kayang lampasan ang anumang hamon ng buhay. Salamat po sa pakikinig. God bless.